Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa ama na nasaksihan ng pagkamatay ng anak na nadamay sa gang war. Sa kawalan ng pag-asang mabigyan ng hustisya, siya na mismo ang humanap sa mga salarin upang maipaghiganti ang anak. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2023 na pinamagatang Silent Night. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Isang umaga, nilapitan si Brian ng anak para maglaro ng bisikleta habang naroon din ang asawa na si Saya upang kuhanan sila ng larawan. Masayang-masaya ang pamilya na magkakasamang naglalaro sa labas ng kanilang bakuran. Ngunit hindi inaasahang trahedya ang nangyari, dalawang sasakyan ang naghahabulan habang nagpapalitan ng mga putok ng baril. Nadamay ang pamilya sa gang war na nauwi sa pagkamatay ng kanilang sa isang anak. Agarang sinundan ni Brian ang gang na patuloy na naghahabulan at nagpapatayan. Nang bumangga ang isang sasakyan, inabangan niya ang natitira dala ang nakuhang tubo. Nagawa nitong mabasag ang salamin ng sasakyan, ngunit hinabol siya roon habang pinaputukan ng baril na sinusubukan niyang takasan. Bumangga ang sasakyan hanggang sa nakasalubong pero nakaligtas ang leader ng grupo na si Playa, binaril siya nito at tinamaan sa lalamunan. Agaran siyang isinugod sa ospital habang dumating din doon ang asawa na nababalot ng dugo ng anak. Inoperahan si Brian upang matanggal ang bala sa lalamunan at sa kabutihang palad na salba ng doktor ang buhay niya. Kalaunan ng police detective na si Dennis Vassell dumalaw sa kwarto ni Brian. Nakita niya ang malalang kondisyon ng biktima sa gang war at nag-iwan na lang ng numero na kontak nito. Hindi nagtagal nagising na din si Brian na binabantayan ng asawa. Unti-unti siyang tinuruan ng paglalakad dahil sa tagal nitong nakahiga sa ospital. Subalit dahil sa tama sa lalamunan, naapektuhan ang vocal cord nito dahilan ng hindi na siya nakakapagsalita ng normal bukod sa isang device. Ilang buwan pa ang nagdaan, nakalabas na din ito ng ospital. Habang nasa biyahe, sobrang tahimik lang si Brian na pinagmamasdan ang nangyayari sa paligid. Pagdating sa bahay, naiyak na lang ang asawa sa malaking pagbabago niya. Naalala ni Brian ang masasayang sandali noon kasama ang anak nung nabubuhay pa ito na lalong niyang ikinalugmok. Pagpasok, lalong naramdaman ni Brian ang pagkawala ng anak nang hindi matanggap-tanggap. Sinusubukan siyang pakalmahin ng asawa pero maging ito hindi na rin kinaya, na pilit na lang ding lumalaban. Magmula noon naging malamig na ang pakikitungo ni Brian sa asawa, wala na siyang ibang ginagawa kundi ang mag-inom sa madilim na sulok ng kanilang bahay. Kahit saan ito magtungo, naalala niya palagi ang anak, hindi na niya kinakaya pa kaya nagsimula ito ng hakbang upang makakuha ng hustisya. Nagpunta si Brian sa presinto upang makausap sana ang detective na may hawak ng kaso ng anak. Habang naghihintay sa opisina, nakita niya doon ang mga sospek sa larawan at isa-isang kinuna ng litrato kung saan naalala nito ang taong bumaril sa kanya na leader ng gang. Parating na sana ang detective pero hindi na ito naghintay pa, dahil balak niyang siya na mismo ang maghahanap ng hustisya at sinimula ng plano ng paghihiganti sa gang na balak niyang isasagawa sa mismong araw ng Pasko. Sumunod ay nagsimulang hinubog ni Brian ang kanyang katawan upang lumakas sa pakikipaglaban. Bumili din ito ng lumang sasakyan na gagamitin sa kanyang plano sa pagsubaybay sa grupo na nilagyan ng mga pananggalang, subalit nakakalimutan na niya ang tungkulin bilang asawa dahil nakatuon na lang ang atensyon niya sa paghihiganti. Sumunod ay nag-aral si Brian ng paggamit ng baril na importante niyang matutunan. Bumili din siya ng matataas na uri ng armas habang mayroon din siyang receiver ng radyo na konektado sa mga kapulisan. Dahil wala ng panahon si Brian na palagi na lang nakatutok sa kanyang paghihiganti, iniwan na siya ng asawa dahil wala na itong oras sa kanya na pareho lang naman silang nasaktan sa pagkawala ng anak. Ganun pa man, itinuon na lang nito ang sarili sa pagsasanay lumaban at pagmamaneho upang humusay palalo, dahil siguradong mapapalaban ito ng habulan sa kanila na madalas nangyayari sa kanilang lugar. Inalam niya din ang lokasyon ng gang kung saan sila nanunuluyan. Kinunan niya ng larawan ang bawat kasapi ng grupo kabilang ang leader na si Playa na positibong naroon sa lugar. Habang nalalapit na ang araw ng paghihiganti, patuloy lang siyang nagpapalakas at sinanay pa ang sarili upang perpektong matutunan ang lahat. Isang araw sa labas, nakakita si Brian ng bata at hindi maiwasang maalala ang anak dito. Nakatanggap din siya ng mensahe mula sa asawa na nag-alala na sa kanya matapos itong hindi na nagpaparamdam kahit sa magulang.
Pagbalik ng sasakyan nakita ni Brian ang leader ng gang na nasa malapit lang sa kanya, balak niyang kunin ang pagkakataon na gawin na ngayon ang paghihiganti, ngunit may mga bata sa paligid kaya nagdalawang isip ito pero nang itutuloy na bigla siyang binunggo doon dahilan nang nawalan siya ng pagkakataong magawa. Inilabas na lang ni Brian ang galit niya pag-uwi at isinunod ang plano, pinasok nito ang compound ng gang at dinukot ang isa sa miyembro upang kumuha ng impormasyon. Gusto niyang malaman ang lahat ng nagpapatakbo sa gang sa pamamagitan ng lalaki, ngunit naanlaban ito kung saan nagawa siyang masubitan at sinubukang takasan, nahirapan siya dito dahil masyadong malakas pero sa huli nagawa niya din itong mapatulog. Matapos magawa ang dapat gawin sumulat si Brian para sa asawa at sinilip sa huling pagkakataon ng kwarto ng anak, pinuntahan niya din ang asawa sa tinutuluyan nito pero hindi na siya nagpakita pa, at dumiretso sa sementeryo upang dumalaw sa anak dala-dala ang regalo sa darating na Pasko. Kalaunan, ang detective nakarinig ng may sasakyan, paglabas nakita nito ang isang tao na nakagapos at may card saka ito kinuha ng pulisya. Nang basahin niya ang card nakalagay doon na matatapos na ngayong gabi ang lahat ng hindi niya nagawa, mayroon ding flash drive na kasama at nang buksan naglalaman ito ng lahat ng ebidensya ng buong organisasyon na G17 kabilang ang bawat miyembro at nakalagay doon kung saan sila matatagpuan. Sa mga oras na iyon nasa lansangan na si Brian para simulan ang plano habang nakikinig ng radyo na konektado sa mga pulis, pinuntahan niya ang sinasabing kaguluhan hanggang sa isang bar, nang makahanap ng pagkakataon binunggo niya ang mga itong ngunit nakakapit sa sasakyan ng isa. Pero nagawa niya rin itong mapatay mula sa nakuha niyang baril subalit bumaliktad ang sikmura niya sa nagawa, pagkatapos nagtungo ito sa labas ng compound ng gang para ipadala ang putol na daliri ng dalawa sa pinuno ng grupo. Isa pang engkwentro ang narating ni Brian kung saan may nagkasagupan na gang at naiipit ang pulisya sa gitna. Pumasok si Brian sa eksena at inatake ang gang habang may kumukuha sa kanya ng video na napapanood mismo ng kanilang leader. Isa-isang napatay nito ang grupo at pagkatapos iniligtas ang naiipit na pulis, ngunit nang pasakay na tinamaan din ito na nauwi din sa kanyang kamatayan, sa galit niya binunggo nito ang lalaking kumukuha ng video at kinuha ang kanyang telepono upang ipakita kay Playa ang pagpatay niya sa tauhan. Inutusan ni Playa ang kanyang kanang kamay upang tugisin ang nasa larawan, tamang-tama naman ang pagdaan ni Brian doon at papalayo na din sa lugar. Ngunit napahinto siya sa tabi para pakinggan saglit ang laruan ng anak na nagbibigay sa kanya ng kalakasan kung bakit niya ito ginagawa. Pag-alis niya sa lugar bigla itong binunggo ng gang na sumusunod pala sa kanya, naghabulan ang dalawang sasakyan at nang makahanap ng pagkakataon sinalubong niya ito at pinagbabaril. Pero hindi niya napuruhan lahat at patuloy siyang hinahabol, naipit ito sa isang eskinita matapos may nakaharang na sasakyan, buti na lang nagawa niya itong matakasan sa pagtulak sa sasakyan palabas. Naiipit siya ngayon sa gitna ng dalawang sasakyan ng parehong kasapi sa gang, napatay niya ang nasa unahan at humiwalay ngunit patuloy pa din siyang hinahabol. Binunggo ni Brian ang sasakyan sa kanyang harapan upang tumama sa sasakyan ng gang, ngunit ang nakamotor naman ngayon ang humahabol sa kanya sa isang eskinita. Naabutan ang sasakyan niya at muntikan ng tamaan buti na lang nagawa niyang mapigilan at inipit ang motor sa pader, subalit nakaligtas pa din pala ang kanang kamay ni Playa. Sa ibang eksena nasa labas na rin ang detective na nakikinig sa radyo ng iba't ibang engkwentro ng mga kapulisan sa gang. Wala siyang ibang iniisip ngayon kundi ang mapasok ang kuta ng gang kung saan naroon na ito sa malapit nag-aabang. Sa loob, gumagamit naman ng ipinagbabawal na gamot ang leader ng gang. Nagpapahinga naman sa ngayon si Brian upang suriin ang sugat pero naroon lang siya sa labas ng compound naghahanda sa pagpasok. Pinapabalik na ni Playa ngayon ang lahat ng tauhan sa compound, ito ang inabangan ni Brian upang makapasok hanggang sa dumating na ang grupo at sakay sa motor ay nagawa nitong mapasok ang loob, nakaharap niya ang kakarating na grupo sa isang matinding bakbakan habang hindi naririnig ng kanilang leader ang nangyayari. Matapos mapatay ni Brian ang lahat sa ibaba, umakyat na ito at nakaharap ulit ang iba pa kung saan hindi madali ang kanyang pinagdaanan. Isa-isang tinapos nito ang mga nakakasalubong sa daan na tila parang hindi nauubos, pero nagawa niya ring mapabagsak ang iba at nang magpatuloy sa pag-akyat tinamaan ito ng baril sa katawan, buti na lang nakasuot siya ng pananggalang kaya nakaligtas pa din ito. Matapos mapatay ang mga kalaban roon, naglagay si Brian ng improvised na pampasabog sa daanan, ngunit nakaharap niya ulit doon ang kanang kamay ng leader ng gang. Nahirapan si Brian dito sa lakas na tila hindi nasaktan mula sa aksidente,
Parating naman ngayon doon ang iba pang grupo, buti na lang naapakan nila ang inilagay niyang pampasabog. Doon na nakabawi si Brian at nagawang matamaan din ito, pero parang hindi tinatablan ng bala. Hirap na hirap pa din siya habang nakapasok na ang detective sa compound at naabutan ang nakakalat na mga patay na katawan sa lugar. Patuloy pa ding nakaharap ni Brian ang nakalaban, buti na lang nakakuha ito ng baril. Doon na niya ito napatay sa wakas habang nakaharap din ng detective ang ilan pang paparating na grupo. Matapos nito nagkita si Brian at ang detective, nagkatutukan ng armas ang dalawa pero ibinaba din nila pareho ng mapagtantong nasa iisang panig lang sila. Subalit pinaulanan ng dalawa ng partner ni Playa na agad nilang naiwasan. Sinubukang gumanti ni Brian ngunit tinamaan lang ito maging ang detective na nagtangkading magpaputok. Umikot na si Brian sa kabila at doon na nahuli ang babae ngunit hindi niya kayang patayin. May nakatago pala itong baril kung saan tinamaan si Brian, pati ang detective binaril niya din, dahil dito napilitan na siyang tapusin ang drug addict. Matapos nito hinanap niya doon ang leader ng gang na pumatay sa anak, lumabas ito na armado at nagtapat ang dalawa sa pagpapaputok ng baril sa isa't isa. Nagkaroon ng maraming tama si Brian sa katawan kaya nakaramdam na ito ng panghihina. Wala na siyang kalaban-laban at balak ng tapusin ni Playa, pero dumating ang detective at iniligtas ito. Doon na kinuha ni Brian ang pagkakataon upang maipaghiganti ang anak sa kanyang mga kamay, subalit dahil sa dami ng tama sa katawan hindi na nito kinaya pa at naalala na lang ang masasayang sandali kasama ang anak. Sa huli, dumating ang asawa sa sementeryo at nabasa ang iniwan niyang sulat na pamamaalam. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!